Then I go, babe. See you in a while. Love you. Aalis ako. Bibili ako ng cake. Where's the cake? See you later, son. See you later. Look after daddy for me, okay? Okay. Okay. See you later. Okay. Bibili ako ng cake. Merry Christmas, everyone. Pagkarating ko nga sa bahay, agad ko nilagay sa ref ang aking cake. Pagkatapos ay nilabas ko na itong ham at yung chicken na minarinate ko kagabi pa lang. So like, Okay. Sige, Nay. Stay with Nanay, nak, ha? Okay. Kailangan ko na bumalik sa bahay. Kasi si Chan doon. Iniwan ko lang. Walang problema sa akin magsimba. Kaso si Chan kasi walang kasama. At dahil last night ng huling simbang gabi, excited nga rin ng anak ko na magsimba kaya hinatid ko na lang sila ni nanay dito sa my church. Pagbalik ko naman sa bahay, agad ko na nga niloto itong ham sa may pineapple. At ayan naman si babe nanonood ng video sa kanyang cellphone, binigyan ko nga rin siya ng cranberry juice. Habang nagluluto ako ng ham sa kabilang gasol, dito naman ako sa kabila nagluto ng pansit canton para madali na lang maluto. Actually, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko kasi nilagnat ako, inuubo, hindi ko maintindihan. Pero dahil Christmas, ayaw ko magpatalo sa nararamdaman ko. So ito na nga, nagluto ako nitong baboy. Bali baboy na lang, karne ang nilagay ko sa aking pansit canton. Hindi mawawala ang pansit canton sa hapagkainan. At dahil kaming apat lang, nagluto lang ako nitong ham na may pineapple, pansit canton at saka ang fried chicken. At dahil medyo gutom na si babe at hindi pa nga nakauwi ang anak namin galing sa church at ang kapatid ko, nauna na rin kami kumain ni babe. Kakain na lang kami ulit mamaya pagdating nilang dalawa. At saka may iinumin din kasi na gamot si babe kaya kailangan na din niyang maunang kumain. 3 years ago, ganito nga namin i-celebrate ang aming Christmas Day. Normally, kapag mga ganitong holidays, hindi ako pinapaluto ni babe. Mas prepare niya na lumabas na lang kami kasi daw para ma-relax ako. So tuwing Christmas and bagong taon, normally ay lumalabas talaga kami. Pumupunta kami sa restaurants na gusto namin puntahan at saka mag-order kami ng English dinner na gusto namin kainin. Pero ngayon ay hindi na nga ito nangyari. Gawa ng may sakit si babe. Kaya okay na lang din sa amin na kahit dito lang sa bahay, at least magkakasama pa rin kami. Do you like the ham? Yeah, sabi mo. Huh? At dahil tapos na rin ako magluto, pinunasan ko na rin itong kusina namin at naghihintay na lang kami ni babe hanggang sa dumating ang anak ko at ang kapatid ko. Tapos na rin kami ni babe kumain at binigyan ko na rin nga siya ng kanyang gamot na iinumin. Maya-maya nga lang ay dumating na ang anak ko at ang kapatid ko at nagsimula na rin kaming kumain dahil malapit na nga mag 12 o'clock. Ito nga pala ang aking mga niluto din. Tara, kain tayo. Masaya naman ako or kami kahit na nandito lang kami sa bahay kasi magkakasama kami. Ayan na, 12 o'clock na. Merry Christmas sa lahat. Sana ngayong Pasko ay mapuno ng kapayapaan, kaligayahan at pagpala sa ating lahat. Okay. Happy Merry Christmas everyone! Kamusta naman ang Christmas nyo kagabi? Sa amin ay okay lang. So ngayon, December 25, ngayon ka namin napag-usapan ni babe na bubuksan ng anak namin ang kanyang regalo galing sa amin. Ito nga rin pala ang pinakamatagal niya ng gusto. Pero wala siyang ideya kung ano ito. Kasi pagdatingan nito ay agad ko nang binalot. Syempre to the rescue si daddy para mabuksan ang kanyang gift. Ay. At original badminton nga ang matagal niya nang hinihiling. May kasama na nga itong bag at saka yung parang guma na pangtali sa may hawakan ng badminton. So dahil badminton player ang anak ko, may magagamit na siya na original badminton para sa next year. Kahapon nga nagsabi ang anak ko kung pwede daw magkaroon siya ng original badminton. Hindi niya alam, mayroon na pala siya. Happy? yeah, You get the original one? yeah. Thank you. You deserve it. Thank you.
At syempre, ang kaligayahan ng anak namin ay kaligayahan na rin namin bilang parents na sumusuporta sa kanya.